Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay mapalad? Mapalad ka sapagkat ikaw ay narito ngayon upang makasama namin dito sa oras ng pag-aaral. Ang oras ng pag-aaral ay isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng talino, kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos at kung sino siya sa iyong buhay. Ito ay isang kagalakan sa iyong puso na pag nalaman mong mga ito na salita ng Panginoong Diyos ay magkaroon ka ng kapayapaan habang naglilingkod sa banal na gawain ng ating Panginoong Yesus at sa kanyang paghihintay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin na napakaganda mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ang aming dalangin ay patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos na may-ari at mayakda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga higit na 200 na masisipag nagsusulat dyan sa comment section natin. At ibinabahagi ito sa iba't ibang mga kaibigan at mga katrabaho ang programang ito sa mga iba't ibang mga tao. At dito namin nalalaman kung saan nakakarating ang programang ito. At ganoon din, nais naming batiin ang mga ginigiliw naming mga kaibigan at taga-subaybay sa AWR 360. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ng ating Panginoon Diyos. Kaya makakasama natin dito sa ating pag-aaral mula ngayong trimestre ay ang mga magigiting na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Abe Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries at Spirit of Prophecy Director ng North Luzon or Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Napakabuti, Pastor Ray, at sa ating mga viewers na na-miss namin kayo ng matagal, mga minamahal nating mga kaibigan. Dahil dito ay kilala po natin na meron tayong pinopromote na gawain at meron tayong first wave of distribution ng The Great Controversy sa March 29, araw po ng Sabat. Ang second wave po ay sa June 21 at ang final wave po ng ating distribution ng The Great Controversy ay sa Oktubre 18. Alam na ninyo yung slogan natin, Read Before You Give. Para sa mga kabataan nating nagnanais na mapaganda ang kanilang kinabukasan at pagkakaroon ng pamilya, mag-aaral kayo ng The Messages to Young People. Dito nyo makikita at magabayan yung right person para sa inyo dahil ito ay sinulat para mapangalagaan ang pagiging kabataan natin. Then at the same time, kung gusto po ninyong maging malusog sa buhay at pananampalataya ay kinakailangan nating bumili, mag-subscribe ng flagship ng Philippine Publishing House, ang Health and Home. Mag-unahan na kayo sapagkat limited copies lang ito, mga kababayan. Alright, maraming salamat, Pastor Abe. Ang pangalawang makakasama natin dito ay isang kalooban ng Panginoong Diyos na pinagkatiwalaan upang manguna sa Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Jules Bermudez. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray. Salamat sa pagkakataon na binigay ng Panginoong Diyos na kung saan ay tayo makakasama-kasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kanya nga't sa panahong ito ay purihin natin ang Panginoon ng pagkakataon na kung saan tayo mag-aaral ng Kanyang salita. Ay, maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos sa maraming banal, narito ang iyong mga anak, lalaki at babae, upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Magsalita kayo sa amin. At nawa ang iyong presensya sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ang siyang magministro sa bawat isa sa amin upang maintindihan at maisakabuhayan ang mga katagang ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming makasalanan, ganun din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating ngayong quarter na ito ay pag-aaralan natin ang temang mga alusyon, larawan at simbolo. Kung paano ito pag-aaralan natin, paano mag-aral ng propesiya sa Biblia. Sa trimestrong ito, kaibigan, ay baybayin natin
at pag-aralan kung paano natin unawain at bigyang tamang kahulugan ang mga propesiya sa Biblia. Lalo't higit ang ilan sa mga alusyon na tinatawag kwento o kaya imahe at talinhaga na ito'y nagbubukas sa katotohanan ng propesiya sa mga kaganapan sa huling araw o sa mga huling araw. At alam ko na sa mga huling araw na tayo sapagkat alam natin na malapit na ang katapusan ng ating sanlibutan kaysa noong nakaraang pang mga taon, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na ang ating pag-aaralan ngayong pangalawang trimestre, ngayong taon ay mga alusyon, parunggit, larawan at simbolo ang ating pag-aaral ngayong trimestre. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Ang unang paksa ng ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ilang prinsipyo ng propesiya. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Jeremias 9:24. Ito po ang sinasabi. Kundi ang magmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ko na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Buuin natin ang ating leksyon, kaibigan, sa 3 punto at talakayin natin sa 3 punto na ang puntong ito ay 3 lang. RSU. Ang unang R ay reading the Bible, yung bibigyan ng instruction. Pangalawa ay studying the Bible, yun ang inspiration. Ang pangatlo naman ay understanding the Bible, yun ang illumination. Ang unang punto, reading the Bible, ay papaliwanag sa atin ni Pastor Abe kung anong ibig sabihin nito. Pagkatapos niya na ipaliwanag naman ni Pastor Jules, yung pangalawang punto is studying the Bible. Pastor Abe, ano ibig sabihin ng unang punto? Yeah, ang studying the Bible, Pastor Ray, ay napakahalaga, mga minamahal nating mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat sa pag-aaral po ng Biblia ay hindi naman po palaliman ng theological o tinatawag na historical, Pastor Ray. Sapagkat ang pinakamahalagang panahon na dapat nating iukol sa pag-aaral ng Biblia ay yung time. Kasi kung wala kang time, hindi mo makikita kung ang mga pinag-aaralan nating katotohanan ay consistent or reliable sa pag-aaral ng propesiya. At mapapansin natin na sa pag-aaral natin, Pastor Ray, ay ipinakita dito ng ating Panginoon kung paano natin kilalanin siya. Kasi sa pag-aaral ng Biblia, doon natin siya makikilala sapagkat ang may akda po ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At kung siya ang may akda ng banal na kasulatan, alam na rin natin kung ano ang magiging kahinatnan ng ating kinabukasan bilang mga tagapagsaliksik at tagapag-aral ng banal na kasulatan, sapagkat kung hindi natin kinikilala yung may-ari at may akda ng banal na kasulatan ay medyo mapanganib. Ang isa pa niyan, Pastor Ray, ay sa pag-aaral ng Biblia, maraming nagkukulang sapagkat yung isipan ng tao ay ninanais niyang ilagay doon sa meaning ng Biblia. Yung tinatawag na eisegesis. Instead na hinahayaan natin na ang Biblia ang magpapaliwanag nito sa kanya. Yan yung exegesis. So, hindi issue sa atin yung theological, hindi rin issue dito yung tinatawag na historical. Ang issue dyan ay meron ba tayong inilalaan na panahon na malalimang pinag-aaralan ang banal na kasulatan? Yun yung tinatawag na parallelism nung tayo nag-aaral ng theology. Then at the same time, ang pinakamahalaga dyan ay let the Bible answer the question itself. Hindi yung tayo ang sasagot, kundi yung Biblia, kaya niyang ipaliwanag kung ano ang nilalaman nito. Kaya Pastor, pakibasa mo ang 2 Timothy chapter 3, verse 15. Ito pong sinasabi, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
So dito, ito ay instruction ng Diyos. Ang pag-aaral ng Biblia o pagbabasa ng Biblia ay kinakailangang malalimang pagkilala sa mga turo ng Panginoon. Sapagkat sa ganitong bagay, kasi po binabanggit niya kanina, Pastor Ray, sa binasa mo kanina, ang banal na kasulatan. Okay, ito ay kinasihan ng ating Panginoon. Mapag-aralan natin mamaya. So ipinapakita lamang dito na ang banal na kasulatan ay ito'y kaloob ng Diyos para sa atin, para lubusan nating makilala ang ating tagapagligtas. At kapag lubusan na nating kilala ang Diyos na lumalang sa atin, ay madali nating mauunawaan kung bakit ibinigay sa atin ang banal na kasulatan. Alam nyo, ang sekreto po, mga minamahal nating mga kaibigan, kung bakit kailangan nating basahin ang Biblia para makilala natin siya. Para mabasa natin yung pinagmulan ng kasaysayan ng sanlibutan. Papaano nagkasala, papaano tinubos, papaano tayo pupunta doon sa langit na bayan. At sa bawat kapanahunan, gustong ipahayag ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Simula pa nung bata tayo yan. Yan yung nasabi ng banal na kasulatan eh. Simula nung bata tayo, alam na natin ang banal na kasulatan na ito ay sulat ng Diyos para sa bawat isa sa atin, Pastor Ray. Ang isa pa na gusto ko pong basahin po ninyo ay doon sa verse 16. Ituloy mo nga sa verse 16, Pastor Ray. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Ano ang mga pagkakatulad-tulad ng o pagkasunod-sunod, what I mean, ng sinabi ng banal na kasulatan na yung unang punto na binabanggit, Pastor Ray? Pagtuturo. Pagtuturo. Yan ang instruction. So, kung walang binabasa, wala kang may tuturo. At kung wala kang may tuturo, hindi mo alam kung paano mo ipakilala sa tao ang Diyos na hindi mo nabasa sa pahina ng banal na kasulatan. At sa pag-aaral po, mga kapatid, ay napakahalaga po yan. Yan ang sekreto ng Diyos kung bakit binigay niya sa atin ang banal na kasulatan, ang luma, bilang historical na nangyari nung nakaraan, at ang bagong tipan bilang katuparan ng lahat ng mga iprinopesiya sa banal na kasulatan simulat sa nung tayo ay bata pa. Alam na natin na ang Biblia, ito'y kinasihan ng ating sa pagsansala, sa pagsaway, upang tayo ay maturuang gumawa ng mabuti, Pastor Ray. Then, ang isa pa po na inyo pong babasahin ay doon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 1, Setas na 3, Pastor Ray. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Yan. Di kaganda, Pastor Ray, ang pagkakabasa mo. Ano yung mga mapapalad? Yung mga taong bumabasa. Yung mga taong nakikinig. Yung mga taong nag-iingat ng salita ng propesiya. Tumutupad. Kasi yung salitang salita, yan ay yung Biblia, yung banal na sa salita ng Panginoon. And by the way, Pastor Ray, bigyan natin ng konting background ng ating mga kaibigan. Alam natin na sa magitan ng salita ay nagkagayon ang lahat ng mga bagay. Mula sa unang araw, pangalawang araw, hanggang dumating ng ikapito, binanggit ng Panginoon sa una, let there be light. And that is a powerful statement that comes from the mouth of the Lord. Gusto niyang ipakita na sa pamamagitan ng salita. At yung salitang yun, kung titignan natin, ay nagkatawang tao. At yung salitang yun ay walang iba kundi ang Diyos, na siya'y sumama sa atin dito sa libutan para makilala natin sa pahina ng banal na kasulatan yung salitang lumikha at tumubos sa bawat isa sa atin. Ang isa pa, Pastor Ray, na paanyaya sa pag-aaral ng Biblia bilang instruksyon ng Diyos, ay mababasa mo ito sa Matthew chapter 11, verses 28 onwards, Pastor Ray. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y
maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Napakaganda ang pagkahanay at pagkabanggit ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, that is an invitation. Invitation to read the Bible. Kasi ngayon, di mo naman na talaga malalapitan ng diretsuhan ang Panginoon dahil mamamatay na tayo. Mamamatay tayo kapag gano'n ang gagawin natin. Ngayon, sa mamagitan ng mga natala sa banal na kasulatan, ay inaanyayahan tayo na lumapit kay Kristo. At sinabi niya dyan na matuto sa Kanya. So, sa paglapit natin sa Panginoon, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, na gumagamit tayo ng mga kaparaanan na lubusang makilala natin ang Panginoon. At kapag lubusan na nating makilala ang Panginoon, ang sabi niya ay, at kayo'y magkakaroon ng kapahingahan sa akin. So alam po ninyo, ang solusyon sa lahat ng problema sa buhay, Pastor Ray, ang solusyon sa lahat ng mga challenges, crucibles, at ano pa mang nangyayari sa ating paligid, distractions, pagkakasala, at paulit-ulit na pagkukulang sa Panginoon, inaanyayahan tayo ng Diyos na basahin natin ang Biblia. We need to read the Bible because the Bible itself is a literal evidence of God's love and instruction, Pastor Ray. Maraming salamat, Pastor, na ito'y kinakailangan ng bawat isa sa atin kung nais nating malaman ang mga propesiya sa banal na kasulatan. Paano mo malalaman ang propesiya kung hindi ka magbasa ng banal na kasulatan? Yeah. Kaya napakahalaga ito na dapat malaman ng bawat isa. Ang sinabi dito, Pastor Jules, mapapalad ka Maging mapalad ka. Ngunit, mayroon siyang tinasabi dito. Ang sabi ni Pastor, mapapakinabangan sa pagtuturo. So, ibig sabihin, bago ka gumawa ng isang bagay, ituturo muna yung dapat mong gawin para hindi ka magkamali. Yeah. Pero pag nagkamali ka, anong sabi dito? Sasawiin ka. Yes. Oh. Sasansalain ka. Gumagawa ka na, kailang mali yung ginawa mo, sawayin ka. Yeah. Para ituro, sabi dito, ituro ka sa matuwid. Ito yung dapat, hindi yan. Ano ba? Yeah. So wala kang talagang ligtas dyan. So bago ka gumawa, ituro, may instruction. Examination, may instruction Yeah. para masundan mo. Ngayon, pag nagkamali ka, ang Biblia ay sawayin ka para ituro ka doon sa tuwid. At pagkatapos niya ay pagsasara yung katuwiran. Napakaganda nito. Ganda. Kaya ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay alalahanin natin na pinakaunang-unang pundasyon sa lahat. Bago ka maniwala sa lahat ng mga bagay ay ito munang salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi nila, Pastor, ano nga yun? Kung nais mong ibigin ang Diyos, ay kilalanin mo siya. Yeah. Pero kung ayaw mo, Yeah. lisanin mo lang. Basta. So, kung nais nating bawat ibigin ang Diyos para mahalin ang tunay, kilalanin natin siya sa banal na kasulatan. Parang ang nangyayari nung nangliligaw pa ako, Pastor Ray. Si sulat-sulat pa nun Sa magitan ng sulat, na-express mo yung pagmamahal mo sa tao. Ngayon, merong sulat ang Diyos na gusto niyang ma-express niya ang pagmamahal sa atin. Ang banal na kasulatan, si Mrs. ko naman nun ay hindi ko naman pwedeng ligawan verbally kasi mahiyaan ako. So, sulat ko muna sa isang mabangong papel. Doon ko yung na-express. Pag nabasa niya, at least di man niya ako nakita, pero na-express ko yung pagmamahal ko sa kanya. Nakagaya ng Diyos na in-express niya ang pagmamahal niya sa pahina ng banal na kasulatan. Yan si Pastor Jules, mahilig yan sa mga sulat. Gusto ko yung, Pastor Ray, gusto ko yung nabanggit kanina ni Pastor Abe na kung saan ay yung pagbabasa ng Biblia ay kailangan na hayaan natin na yung Biblia magsalita sa atin. Yung sinasabi niya kanina na exegesis. Pero meron ding nagbabasa sa Biblia na yung kanyang pagkaunawa sa Biblia, yun yung nilalagay niya sa talata. So, yun yung eisegesis. Kanya sabi dito sa ating leksyon na binabanggit, kung minsan yun yung greatest temptation ng mga nagbabasa sa Biblia, na kung saan ay yung kanilang pagkaunawa, yung
yung nilalagay nila sa banal na kasulatan, kanya't hindi nila nauunawaan. Kanya't sa pagbabasa ng Biblia, meron pong binabanggit sa ating leksyon na kailangan natin yung right tool and right attitude. Ngunit, ang pinakamahalaga doon ay yung right attitude, na kung saan hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang siyang kumausap sa atin, dahil siya ang nagsalita dito sa banal na kasulatan, at ayahan natin na siyang magsalita sa atin. Hindi yung tayo ang magbibigay ng meaning ng talata na ating binabasa. So napakalaga yung right attitude sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Maganda nga yun, ano? Kung ano yung sinasabi niya, yun ang sabihin natin. Hindi yung gusto natin, yun ang kukunin natin dito sa parang totoo yun. Yung gusto natin ay ito nga ang gusto, ito yung sinasabi nito kasi yun ang gusto mo. Nilalapat mo yung isipan mo sa Biblia. Kasalanan yun. Hindi ilalapat sana ng Biblia kung ano yung kahulugan ng binabasa natin. Tama. Kaya minsan, nagkakahiwa-hiwalay ang mga isipan at interpretasyon, kaya nagkakarami iba-iba ang mga denominasyon, nagkasekta-sekta dahil dito. Yung gusto nila, yun ang matutupad at kumukuha sila ng mga parang back-up o kaya nagpapatuto sa Biblia. Hindi po ganon. Kundi tama yung sabi ni Pastor na kung ano yung sinabi ng Biblia, yun ay sabihin natin at isa kabuhayan natin. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan at mga kapatid, na kailangan tayo magbasa. Dahil dito natin makikilala ang Diyos. Sabi nga ng isang pare, ay kung tanggihan mo ang Biblia, tanggihan mo si Kristo. Kung tinanggihan mo si Kristo, tinanggihan mo ang kaligtasan. Pag tinanggihan mo ang kaligtasan, tinanggihan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya mahirap iyan. Ang pundasyon para sa pagkaunawa ng mga propesiya, pag-aralan natin yung mamaya, kung ano yung mga alusyon, imahe, mga kapatid. Kaya punta na tayo sa pangalawang punto. Ang ipapaliwanag sa atin ay studying the Bible, inspiration. Ito yung paliwanag ni Pastor Jones. Ano ibig sabihin, Pastor? Napakaganda, Pastor Ray, itong ating pag-aralan na leksyon ngayon. Pagkatapos na ating basahin ng Biblia, ay kailangan na itong pag-aaral ng mabuti. So, hindi lamang yung superficial na pagbabasa, kundi kailangan na pag-aralan mo mabuti ang banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan ay binabanggit na ito ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kung ating titingnan sa banal na kasulatan, pakibasa nga, Pastor Ray, sa 2 Timothy 3:16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. So binabanggit dyan, Pastor Ray, yung process of inspiration ng banal na kasulatan. That the Bible was inspired by God. At merong dalawang proof sa banal na kasulatan na kung saan ang banal na kasulatan ay inspired by the Holy Spirit sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 3 at sa 2 Peter 1:21. Binabanggit doon sa verse 16 yung sabi doon na inspiration of God. So, yung salitang yon ay galing sa Griego na theopneustos, na kung saan yung theo means God at yung pneuma means breath. So, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay God-breathed. Hininga ito ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan ay hindi ito galing sa tao, kundi it was moved by the Holy Spirit. Yung binanggit doon sa 2 Peter 1:21, na kung saan ay ginamit yung salita na pero many, yung salitang pero ay to move. They were moved by the Holy Spirit. So napakaganda na ating titingnan na ang ating banal na kasulatan ay kailangan nating pag-aralan dahil ito'y may buhay.
nagbibigay ito ng buhay sa bawat isa sa atin dahil ito ang hininga ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa ay kailangan natin na pag-aralang mabuti ang salita ng ating Panginoon sa 2 Timothy 2:15. Ating basahin, Pastor Ray. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Okay. So ang mga propesiya sa Biblia ay ito'y naglalaman ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mundo. At yung mga katotohanan ito, binabanggit niya tungkol sa kaligtasan ng tao nung siya ay nagkasala. Kanya nga't yung mga sumulat na kinasihan ng banal na espiritu ay they carefully choose words and forms expression to convey the inspired words of God. Ito yung ating dapat na tingnan. Kanya dapat natin na basahin at pag-aralan slowly ang banal na kasulatan upang ating maunawaan kung ano ang binabanggit ng banal na kasulatan, paying close attention sa mga words na binabanggit. Dahil kung hindi, ay para bagang yung kagaya ng sinasabi ni Ellen White sa Education page 191, we shall find living springs bubbling up where the careless readers discerns only a desert. Ang ibig sabihin, kapag yung pagbabasa mo ng Biblia ay walang ingat, say for example, yung superficial na pagbabasa lamang, ang makikita mo lamang ay disyerto. Pero kapag slowly, you are masticating it slowly, yung pagbabasa mo ng Biblia, yung sabi dito ay makakasumpong tayo ng mga buhay na bukal na bumubulusok. yun yung sinasabi, springs of living water, yung ating makikita kung basahin nating mabuti ang banal na kasulatan. So, ang ilan pa na kailangan nating titignan upang ating unawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan at sa ating pagkaunawa sa banal na kasulatan ay kailangan nating tingnan yung context ng banal na kasulatan. Ating basahin, Pastor Ray, yung binabanggit sa aklat ng Daniel chapter 7 at Daniel chapter 8. Sinasabi rito yung context. Kailangan natin na tingnan yung context ng Biblia. Merong historical context at merong literary context na binabanggit sa banal na kasulatan, na kung saan ay dapat natin na unawain kung ano yung sinasabi dito. So yung pagbabasa ng banal na kasulatan, ano ba yung historical context ng banal na kasulatan at ano yung literary context ng banal na kasulatan. Say for example sa chapter 7 ng Daniel ay it was written in Aramaic, na kung saan ito yung lingua franca ng panahon yon. Ibig sabihin, say for example, ngayon ang ating lingua franca ay Tagalog na naunawaan ng lahat ng mga tao. So ang context nito na ginamit ni Daniel, yung prophecy dito is focuses on the kingdom of the earth and has a universal impact. While sa Daniel 8, focuses on God's people. Ito kasi yung ginamit dito ay Hebrew. Ito yung lengguwahe ng mga Israel. So ito yung sinasabi na yung impact nito ay spiritual. So sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, atin ding titingnan yung context ng banal na kasulatan, yung historical context at yung literary context upang ating maunawaan kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. So napakahalaga na ating titingnan, kaibigan, na kung saan yung atin pong pag-aaral ng banal na kasulatan ay maunawaan natin sa pamamagitan ng atin pong pagbabasa ng mabuti at tingnan natin yung konteksto ng banal na kasulatan upang ating maunawaan kung ano yung binabanggit dito. Totoo yan.
At ang pagbanggit niya dyan ay mga konteksto sa Daniel na sinasabi. Kung nabasa mo dyan ang mga halimaw, naku, may mga darating palang mga malalaking halimaw. Kung ginawa nating literal yan, Na halimaw. at hindi simbolo na sinasabi ng banal na kasulatan, di nakakatakot ng mga ito. Kaya yung mga itsura, mga imahen, mga allusions na sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay may mga, yung mga sinasabi na tools ni Pastor. Tools para ma-interpret natin kung anong ibig sabihin yan. Yung literal naman na literary na sinasabi kung ano yung naisusulat. At yung pangalawang sinasabi, literal sa context, kung ano yung background, kung ano yung itsura noon, kung ano yung kalagayan noon. Para maiugnay natin sa mga darating na mga hinaharap, mga kapatid. Alam natin, ang nakaraan, na mga halimaw yan na sinasabi sa banal na kasulatan sa Daniel ay ang mga kaharian, mga, di ba, namumuno yung mga taong yan. Kaya yung allusions din na sinasabi, Pastor, di ba, yung mayroon silang sinasabi parunggit, mga allusions na sinasabi. Yung allusions pala, example nito ay yung hindi siya direktang nagtutukoy ng tao o kaganapan, kundi mayroon siyang sinasabi na nangyari, kaya lang hindi niya tinutukoy mismo, kundi may siyang tinutukoy sa mga hinaharap. Halimbawa, yung sabi nilang, that's your Waterloo. Sabi, pag sinabing Waterloo, ano bang nangyari sa Waterloo? Yun yung natalo noon si Napoleon. So, ibig sabihin, pag sinabing yan ay Waterloo mo, talo ka dyan. Talo ka dyan. Kahinaan mo. Ano pa, yung pangalawa dito sa bilang kasulatan, pag sinabing ito yung kordero, di ba, sa John 1:29. Yeah. Ito yung allusions. Ito yung kordero, sinabi ni San Juan ay, siya ang kordero ng Diyos. Dumating din sa lupa. Yung kordero ng Diyos, ang tinutukoy dito, ina-allude niya, sino? Si Kristo. Yeah. Bakit? Si Kristo, yung kanyang dugo, na kagaya ng kordero, ng tupa, na napadugo, upang magkaroon ng kaligtasan ng mga nagsinaunang panahon ng mga Israelitas. Ganon din si Kristo. Inilalarawan niya, ina-allude niya, tinutukoy niya na ito si Kristo. So yung mga sinasabi ni Pastor na kailangan natin hindi lang basahin, sinabi ni Pastor Abe, kundi pag-aralan ang mga ito para mas madali nating maintindihan. Pero may tools tayo. Ano yung mga tools? Yan mga context na sinasabi, mga simbolo na sinasabi, mga imahen o kaya mga parabola o kaya iba-iba pa paraan para madali nating matukoy, maintindihan ano ang mas malalim para mas masaya. Alam mo, masaya ako pag nalaman ko yung mga interpretasyon na mismo Biblia nagtuturo kung ano yung mga ito. Sabi ko sa iyo, ikay tuwang-tuwa na magbahagi sapagkat napakasaya mong ibahagi yung mga salita ng Panginoon Diyos na hindi galing sa iyo. Di ba, Pastor? Sinabi mo, hindi galing sa iyo. Galing sa salita ng Panginoon Diyos. Yan ang nakapagbabago ng buhay. Pero pag salita ko, interpretasyon ko mismo, salita ko mismo, ay hindi nagbabago yun ng buhay. Ang salita ng Panginoon nagbabago ng buhay. Kaya nga, Pastor Ray, napakaganda na sa pag-aaral ng Biblia, itanim na sa isipan ng mga tagapakinig natin kung bakit symbolical ang ginamit noon dahil yan ay nasa panahon sila ng Roma. At gustong i-preserve ng Diyos ang lahi ng Christianity na hindi po pwedeng isulat niya ng literal, baka mauubos lahat ng Kristiyano, pati Biblia ay mawawala sa kasaysayan. So that is why sa lesson natin ay tinuturo dito yung mga principles kung paano pag-aralan ang teksto. Yung unang principle dito ay binabanggit dito yung reading it candidly as a new text. Kapag yung bagong salita yun, bagong talata, talagang malaya mong basahin ito at unawain. Yung pangalawang prinsipyo ay yung reading it carefully as an important text. Basahin mong maayos, gaano kahalaga. Kahit isang talata yan, Pastor Ray, kung in-outline mo yan, hinimay-himay mo, binubukalan yan ng karunungan. Then yung kasunod ay yung reading it aesthetically
as a beautiful passage that comes from the Lord. Then reading it contextually, nabasa niya, with its biblical setting, ano ba yung nangyari noon? Sino yung mga audience? Sino yung sumulat? Saang lugar? So ganun po ang pag-unawa. Then reading it intertextually in the light of other biblical passages. So nagkaroon na ng comparing of text or scriptures. So parallelism. Ano kaya ang isipan ni Ezekiel sa prophecy ni Daniel? Then ano kaya ang isipan ni John sa nangyari sa Old Testament? So ito yung mga prinsipyo na itinuturo ng ating pag-aaral sa Biblia. Kaya magandang halimbawa ito. Ako minsan, pag nagmamadali ako, hindi ko masyadong maintindihan. Uulit-ulitin ko yan. At dahan-dahan ko. Kahit ang panahon ay hindi ako aware sa panahon. Basta maintindihan ko, dahan-dahan ko yung maintindihan. Kasi pag madaliin mo ito, ang isip natin ay mahina eh. Salita ng Panginoon Diyos ito eh. Kaya dahan-dahan natin. Kagaya ng sinabi mo kanina, yung sulat mo kay darling mo. Alam ko, hindi niya agad binasa na kung ano-ano. Dinahan-dahan niya at hinimay-himay niya. Pastor, na maintindihan niya na bawat kataga kung ano ang ibig niya. Dinadama niya yung bawat salita nandoon. Dinadigest. May feeling pa yan. Ganyan din sa atin. Sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya lahat ng mga sinasabi dito, dahan-dahanin natin. Mas masarap daw ang dahan-dahan eh. Hindi bigla. Diba? Parang nangligaw ka ng babae at binigla mong I love you, ay sampaling ka na. Pero tapos hawakan mo kamay, bibigyan mo muna ng chocolate yan at saka susulatan mo at bibigyan ng bulaklak. Ganun lang. So, kaya pupunta na tayo sa pangatlo. Ang ganda nito Kailangan nating pag-aralan, study, para maging subok tayo sa Panginoon Diyos. Ang pangatlo ay understanding the Bible. O yan, Pastor. Sa understanding the Bible, ito ay yung illumination. Yung liwanag na magliliwanag sa iyo, napakahalaga yan. At mangyayari lamang yan, kagaya ng binanggit ni Pastor Jules kanina, na through the illumination of the Holy Spirit. You will be illumined when the Holy Spirit comes upon you. So napakahalaga. Kaya pakibasa mo, Pastor Ray, kung ano ito. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6. 2 Corinthians 4 verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Napakaliwanag sa magitan lamang ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nila maintindihan noon ang Diyos. Because God is a God of theocratic form of government. Yan yung theocracy, ang form of government noon. Pero nung nakilala nila ang Diyos sa magitan kay Kristo, mas lalong nagliwanag ang katotohanan na really ang Diyos ay isang Diyos ng pagmahal. Ngayon, sa illumination, Pastor Ray, merong contrast idea regarding sa prophetic book ni Daniel at gayon din sa prophetic book ni John. Sa Daniel chapter 12 verse 4, sinasabi dito at sinabi ni Angel Gabriel na kaniyang silyuhan o tatakan ang salita ng Diyos. Pero doon sa Book of John ay kinuman din si Juan na ang kanyang aklat ay hindi nasilyuhan o natakan. And by the way, ito ay misunderstanding ng mga nag-aaral ng Biblia. Sapagkat yung aklat, yung propesiya na nung panahon ni Prophet Daniel ay isang aklat na yung isang unawa tungkol sa propesiya na hindi para sa kanyang kapanahonan yon. Para sa panahon na darating, and that is why lumago ang kaalaman at ang mga tao ay paroroon at paririto. Ibig sabihin, hindi talaga literal na yung aklat ni Daniel sa pag-aaral natin ng propesiya ay nasilyuhan o natakan. Sapagkat sa verse 4, binabangkit doon na, and the knowledge shall increase. Okay? Yun yung panahon na magpapasimula muli silang mag-aral ng propesiya. At yan ay hindi pwedeng magkaroon ng contradiction ang luma at ang bagong tipan, kundi yan ay nagkakatugma.
Kaya depende kung paano mo siya pinag-aralan at inuunawa yung mga talata. Kasi mababasa natin dito, dito sa ating lesson na gusto na ipahayag ng ating Panginoong Diyos na kinakailangang iniintindi at inuunawa ang kanyang propesiya. It meant to be understood from the first place because the time was at hand. Yan ang binabanggit niya eh. Ang kapanahunan ay nasa ating mga kamay. So, panahon ang ini-invest natin dito. Panahon ng pagbabasa, kagaya po ng sinama rin niyo, Pastor Ray, panahon ng pag-aaral, at panahon ng pag-unawa. Sapagkat kapag hindi natin prinuseso yung mga bagay na yan, napakahirap intindihin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat yung prediction ni Daniel ay isang prediction that the knowledge shall increase and at the time of the end. Oh, maganda ito. Sinasabi sa Banal na Kasulatan, nung panahon ni Daniel ay naselyuhan. Oo. Yung libro at walang sino mang makaunawa ay talaga siya naman ay hindi kumain ng mga ilang araw. Pero mapapag-aralan natin ito sa mga susunod na mga pag-aaral natin ito. Kung kailan ito nabuksan, bakit nakaselyo, kailan ito nabuksan. At mayroon tayong mga tools kung paraan para ito'y maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kaya ang ating leksyon lang ito ay tinutukoy niya at hinahamon niya ang bawat isa sa atin na kailangan nating magbasa at intindihin o kaya study, pag-aralan. Dahan-dahan yan. At maunawaan natin, illuminations. Yung illuminations ng Banal na Espiritu, mga kapatid, ito'y gawa ng Banal na Espiritu. Kaya pag tayo ay nagbabasa at dinahan-dahan natin yan, at nananalangin tayo ng lubusan na ipaunawa sa atin ng Panginoon Diyos kung ano ibig sabihin ng kanyang salita, ay papaunawa yan sa atin. Hindi niya pinagdadamot ng Panginoon Diyos. Ay talaga'y sobra namang kapulpul ang isip niyan pag hindi natin maintindihan. Sapagkat dahan-dahan nga, salita nga niya. Maintindihan natin. Kung hingin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mga kapatid, at illuminations nga yun eh. Sinabi, pag binabasa mo yung isang bagay ang salita ng Panginoon at naintindihan na, i-illuminate na, bubuksan. Di ba yun? Nagliliwanag. Liliwanagan niya. Nagliliwanag. Oo, parang bubuksan niya na gano'n. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang inspiration naman na sinasabi ni Pastor ay yung ipinakita ng Panginoon Diyos yung isang bagay. Pamamaraan niya para maunawaan niya ang isang bagay. Ay, purihin ang Panginoon Diyos, mga kapatid, na ito'y mahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya, ano yung una? Reading the Bible. Basahin. Pagkatapos, study. Pag-aralan. Yung inspiration. At understanding the Bible. Illuminations. Mas lalong magliliwanag, Pastor Ray. Kaya napakaganda itong lesson natin doon sa 2 Timothy chapter 3:15-17. Diniscuss natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Tayo ay magiging pantas. Ibinigay niya ang kanyang banal na salita para maging sakdal tayo, Pastor Ray. Amen. Mayroong nga kanta dyan, ang salita mo'y ilawan, di ba? Yeah. Sa aking mga yan yung mga nagpapa-inspire sa atin para patuloy tayong magbasa. Anong sabi ni Haring David? Ang iyong mga salita ay itinago ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Yung pambungad kanina na salita ni Pastor Abe, napakahalaga, Pastor, na sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, ilaanan natin ng panahon. Kailangang may time tayo. Kasi sa panahon ngayon, mas mahalaga na itong gadget natin. Itong mga cellphone na pag gising natin sa umaga, hindi naman Biblia kaagad ang mensahe ng Diyos ang ating titingnan, kundi yung mensahe ng tao. So kailangan maglaan tayo talaga ng panahon ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Yun yung binanggit niya kanina na napakalaga na sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, at upang maunawaan natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, meron tayong panahon na nilaan
upang sa ganon ay maunawaan natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Yeah. Naku, mahalagang-mahalaga yan, kapatid. Ikaw na nakikinig at nakikipag-aral sa amin ngayon ay hindi muna ang cellphone ang unang hawakan. Ay yung iba naman, kaya may rason unang cellphone hawakan at tingnan yung devotional na nariyan. Pero mamaya-maya, habang magbabrowse naman niya, nagkukomento na doon sa politics na, kung ano-anong mga kwan. Ay, ito na yung nakakapaghihiwa-hiwalay sa atin. Yeah. Tayo'y madidivide tayo dito, mga kapatid. Kaya, ang hamon ng banal na kasulatan ay basahin natin, pag-aralan natin, para tayo maging subok sa salita ng ating Panginoon Diyos sa kanyang harapan at tayo'y magiging kaaya-aya at magbigay kaluwalhatian. At lang mga ito na ating napapag-aralan, naunawaan ay isa kabuhayan. Walang kwenta ang mga ito kung hindi natin isa kabuhayan upang magbigay liwanag sa mga ibang mga lugar kung saan man tayo. Tayo ay liwanag ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya sa atin, ikaw ang liwanag. Tayo ang liwanag. Ikaw din ang liwanag, sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Kaya purihin ang kanyang pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang 3 punto na ito ay una, para tayo ay lalo pang magbigay kaligayahan sa ating Panginoon Diyos. At prinsipyo ng mga propesiya ay una ay dito ay basahin natin, pag-aralan natin at unawain ang mga simbolo, mga allegory, mga parables, mga allusions, ang mga ito na ito'y tumutukoy lahat sa ating Panginoong Hesukristo na siya lamang ang nagbibigay ng pag-asa ng kaligtasan. Ikaw at ako. Kaya maraming salamat. Bago tayo magtapos at mananalangin at hingin natin si Pastor Abby, ay makakarinig po tayo ng isang magandang awitin. Salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit ng labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwing na agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago.
at mana'y malalanta, langit at lupa'y mapaparam. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa maayos na pamamaraan na pagtatalakay ng inyong banal na salita na ginabayan ng banal na Espiritu. Natutunan namin kung paano pahalagahan ang pagbabasa, pag-aaral, at kami ay maliliwanagan sa lahat ng mga bagay na aming natutunan. Salamat po na i-bless ninyo ang aming mga viewers sa kanilang panonood, sa kanilang pakikinig, O Panginoon. Nanaway ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa kanilang mga puso't isipan na maglaan ng panahon na mag-aral, umunawa, at magsakabuhayan ng inyong banal na salita upang kung magkagayon, makita namin at makilala kayo bilang Diyos na nagmahal, tumubos, at magliligtas sa amin para dyan sa langit na bayan. Pagpalain po ang mga viewers namin, pagpalain din po ang oras ng pag-aaral, at gayon din ang Hope Channel TV sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal ng bawat isa sa atin.